Asan yung panel? Nandun din yung pinaka-panel. Ano pang nakalimutan? Putang ina, lahat na nakalimutan ah. Pati spring, wala. Anak ng tino. Anong gagawin natin dyan? Nawala na. Anak ng tinola. Kulang-kulang. Konsume yung ganitong build. Medyo napasobra mo, nag-enjoy eh. Tangina, nag-enjoy ka. Nilulubog pa doon sa ilalim. Gago, makapal! Tangina mo, makapal. Yari ka. Kung pogi, ang lang. Panalo, puta! Dapat ito may lens, tangi. Rich yung reading kapag bagong start city size. So, naaamoy namin yung masangsang na gas. Tapos, carbonated talaga yung amoy ni Tisay. Tapos din, 2 linggong kabaliwan. Ilang pamilya pinerwisyo natin, ilang shop. Kasi nagkaroon bigla ng trabaho sa lintik na 3 motor na to. So ito na sila. So ito yung motor ng customer na street GP concept daw. Pero parang pera concept ang nangyari dito. Sobrang dami ng piyesang nilagay dito. Tara, pasok tayo. Tingnan natin kung makakapag-riding na tayo. Finishing touches na. So, naikabit na yung mga nawawalang pairings. Nakita na nila. Munti ka na silang mag-abono uli. Ang ilang abono na ginawa ng project na to. So, kakabit na yung crankcase niya, ram air, yung mga pinahabol na kinarbon, o yung bangka niya, nakakarbon na. Ilalim, hanggang ilalim. Titanium all the way. Panel, no? Tsaka gas cap, madali lang yan eh. So, hand grip natin ay Racing Boy, Nagamaki, tagal maupod. Tapos yung footboard natin, alloy. Pinaka-carbon fiber namin to. At pati itong pinakaloob. Asan yung panel? Nandun din yung pinaka-panel. Ano pang nakalimutan? Putang ina, lahat na nakalimutan ah. Pati spring, wala. Anak ng tino. Anong gagawin natin dyan? Nawala na. Ilang lalamove na yung dumating dito? 3? Sabi mo, ilan pa? Kaya pa yata 5 eh. Pa-isa-isa pinapadala. So wala na namang matatapos. Wala palang panel. Ng tinola. Wala rin spring. Anak ng tinola. Kulang-kulang. Konsume yung ganitong build. Ito na yung final. Ano pang naiwan? Kasi puro gas-gas na eh. Lahat naiiwan eh. Anak ng tinola. Di ba, last piece na yan, no? Konsume mag-build. Kasi ang daming kailangan kumpletuhin. Medyo napasobra mo, nag-enjoy eh. Tangina, nag-enjoy ka. Nilulubog pa doon sa ilalim. Nag-enjoy eh, oh. Tangina. Pinaris dito boss eh. Tinabas ng tinabas eh. Oh, sige, diskarte na lang talaga yan. So, ito na, mga tabas-tabas na. Ito na yung mga magic tabas na tinatawag natin. Medyo malaki ang brake master natin. Kung kulang. Taldagan natin. Malakalan naman ang bulsa eh. Anli! Ayaw tumigil. Ay inabot na 1 buwan to. Supposedly, dapat 1 linggo lang tong build na to. Accessories lang. Ang problema, nung nagasgasan nga, tinoyo yung customer, carbonin na lang daw lahat. Dikit na dito. Basta dikit dito sa loob. Na hindi persado. Kabila pa, meron pa. Hindi, may bulog kasi talaga dito eh. Hindi mo maiwasan yan. Di ba may butas dito? May butas kasi. Normal. Yung pag nilapas mo na hindi mo lang yung masalat niya. Oo, yan, ganyan. Ito kasi pipilitin mo pa yan eh. Hindi mo matutulak yan. Ito, ano na eh. Hindi na pilit eh. Papagandahin na lang to. Tanggalin mo na to. Gago, makapal! Tangina mo, makapal. Yari ka. Kung pogi, ang lang. Panalo, puta! Dapat ito may lens, tangi. From silver marting, papalitan na natin ito ng kulay pula para mas tumerno. Nakompleto na din natin itong mga pyesa para sa panel nitong Aerox. May onting problema nga lang, hindi nalinis ang mismong screen nito kaya medyo hindi maganda tignan. Palitan na lang natin next time pag may oras na. Final touches na, pinagtulungan na ito ng mga mekaniko para matapos-tapos na at sinigurado na walang magiging problema. Konti na lang. Konti na lang. Diyan ba yung susi? Ito ang motor na gumastos na ng almost 200,000. Mahigit. 200. Na ang odo ay 0. Panis. Kung hindi ka masyado masela. 0. Odo. Pero hindi siya pwede maging 0. Papatakbuhin pa rin natin to. Kasi kailangan namin to i-break in dahil masama i-remap ang motor pag 0 odo pa. Kasi high RPM mo agad yun eh. Hindi niya pa makukuha yung full potential ng makina. So kailangan i-break in. So ganito yung break in na gagawin namin sa kanya. Hindi namin siya ita-travel sa labas. Dahil meron tayong dynometer, iiwan na lang dito yung motor. Sasampa lang yan dyan, sasakyan, every 15 minutes. Pagmamaneho, ng 3 minuto, bababa, nakaiwan pa rin yung minor. Buong araw yun. Yun na yung pinaka, palagay ko mo, okay na break-in para sa amin. Kasi kung ano yung nasa road, minimimik naman itong dynometer natin.
So ito yung binibuild ni Boss Arch na Aerox na pang show. Ngayon, sa mga nagtatanong, hindi pa ito naka-break-in. Siyempre, zero odo dumating si Tisay. Ang gagawin namin, dito na lang sa dyno room namin siya i-break-in. Imbis na sa labas natin patakbuhin ito, mas mabuti na dito na lang sa amin. Para alam namin na safe ang motor sa kahit anong mangyari sa labas. Madami kasing pwedeng mangyari pa pag nasa kalye ka. Agaw attention pa dahil sa itsura nito. Alright, ngayon hapon na to at natapos na natin si Tisay na i-run. More or less mga 4 to 5 hours namin siya dire-diretso ni-run dito sa dyno. So enough na siguro yun na na-break-in natin si Tisay. Ano pa bang sunod dito? Siyempre, kailangan na natin siyang i-remap. Ngayon, sukatin na muna natin yung baseline ni Tisay bago natin i-remap. Tapos tingnan natin kung ano magiging resulta. Alright, tapos na natin siyang i-baseline si Tisay. Pag malamig si Tisay, ang reading ng horsepower niya is 15.8. Yan. And then the maximum niya na power kapag mainit na si Tisay is 16.4. So bakit ganon? Siyempre yung ECU natin meron siyang cold and warm setting. So si Tisay nagre-read ng 15.8 sa malamig at 16.4 naman sa mainit. So finally, tapos na natin i-remap si Tisay at ito na yung resulta. Kanina, yung malamig niya is 15.8. Ngayon naman, ang malamig niya is 16.7. Ayan. So kung mapapansin nyo, mas malaki yung ginain natin sa malamig kasi dun ko siya nakitang mas rich yung reading kapag bagong start si Tisay. So naaamoy namin yung masangsang na gas tapos carbonated talaga yung amoy ni Tisay. So ito yung malamig ni Tisay kanina, yung baseline. Tapos yung malamig niya naman ng after remap. And then, ito yung mainit ni Tisay or yung warm setting ni Tisay. Tapos after remap, ito naman yung naging outcome niya. Yan. December 29th, Rev Nights 3 na. Isa ito sa ginagawa namin kada taon ang mag-ingay gamit ang mga motor. Ngayong Rev Nights 3 ay magiging kakaiba dahil meron ditong kasama ng motor show. Bukod sa paingayan ng mga motor, nagkaroon din tayo ng mga pagandahan ng mga build ng mga motor. Tapos din, 2 linggong kabaliwan. Ilang pamilya pinerwisyo natin, ilang shop, lahat nagbabakasyon, pinapasok natin. Yung mga nag-file ng leave na awol, kasi nagkaroon bigla ng trabaho sa lintik na 3 motor na to. So ito na sila. Contestant number 1, si Primo. Simple lang, naka-Vans concept lang siya ng Mio. Kasi ang plano ko dyan, stages ang upgrade niyan. So, next naman ay si kontrabidang FI. Medyo madugo din itong build na ito kasi December na namin din nasimulan. Nakaka-challenge ito at nakaka-stress dahil nagkasabay-sabay na silang lahat gawin. At syempre magpapahuli ba itong ZH2 na meron Villain Tiny? Syempre hindi ko ito papalagpasin para mag-ingay ang motor na ito. so ito yung motor ng customer na street GP concept daw pero parang pera concept ang nangyari dito. Sobrang dami ng piyesang nilagay dito. Tara, pasok tayo. Tingnan natin kung makakapag-riding na tayo.
Happy New Year sa inyo lahat. Yun nga yung tema natin, di ba? Sa kanila na yung Pasko, atin ang bagong taon. So, pangatlong taon na natin, Rev Nights 3. So, ikukwento ko lang ha, yung una nating Rev Nights is nagkasundo lang kaming magbabarkada na tumambay at bumomba. At yung Rev Nights 2 natin, nasuportahan tayo ng mga Z1 Nation natin at dumami. At ngayon naman, nandito ko ngayon sa harapan ko, Rev Nights 3, kasama sila Boss B at mga admins natin. Mas malaki talaga yung nangyari ngayon. Hindi namin na-expect na mapupuno namin tong lugar na to. Actually, yung event na to, less than 20 days lang namin to ginawa. Medyo kabado kami. Pero dahil sa suporta ninyo, lahat tayo ngayon naging number 1. Nakita niyo yung nangyari, di ba? Nag-enjoy na yung customer natin kaagastos. Ang sarap ng ganitong project, no? Susunod na nangyari, since nalaman ko, sky's the limit naman pala ang gusto ni customer at talagang sagarin to. Nakialam na si Boss Arch. Medyo napalaban din kami dito sa mga carbon dito. Ayan, no? Medyo matataba. So, medyo lilihain pa namin yan bago namin deliver talaga sa customer. So, medyo talo lang kami ng moto show kasi nung moto show, minagic lang namin yon. Pero ngayon, di-deliver namin sa customer. Papansinin nyo, halos wala na siyang bakas nung nakaraan. Saan mo sa ulo, tol? Galante tayo sa hangin, kaya iba torque natin. Woohoo! Diba? So medyo iba yung torque natin, medyo tuloy natin. Naka-carbon, tapos pinapadaan lang sa ganyan. Oh. Iba siya umarangkada. Iba siya umarangkada. Kayang-kaya. Buo ang bagsak. Aray ko, tayo na tulin mo. At tulad ito, Tisay! Tutuwa ako sa dito. Sarap gamitin.